buses. So kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras eh. Di ba? May sakit sila, ang dami-dami yung pera, abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture kasama ng mga nasa vape. Di ba? Tapos, flu shots lang, hindi nyo mabid, hindi makasama. Tapos just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. Senator Lacson, sir, sabi mo, hindi pwedeng gamitin ang AIX, hindi pwedeng gamitin ang TUPAD, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa politika, at hindi dapat nag-iipitan. Sir, nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. Pero, hindi kay Erwin at hindi kay Rafi. Doon ako kay Ben magsusumbong kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno eh. 'Di ba? Walang tinatago eh, walang ano, 'di ba? This was a discussion so spontaneous to, hindi to parang pinag-isipan Nagkukwentuhan lang tapos sabi ng isang senador, that's one battle, let him be there, but there's a war and we will win the war, etc. Kasi truth, ganyan. So, 2 minutes later, dun sa battle, sumagot si Senator Robin Padilla. Ito sabi niya, when Rizal explored the idea that a chaotic revolution of the oppressed merely turns them into the next oppressor, he was warning that changing the masters of a country does not change the system of tyranny. If a people are granted freedom before they are morally and intellectually ready to handle it, they will simply recreate the same corrupt, abusive cycles they overthrew. Yung contractor sa party, marami pang iba. Doon muna tayo. Marami pang iba, 'di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, invento. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Di ba? So I won't go there because I don't wanna talk about that now. And pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. But that doesn't mean as Christians, mag-iimbento tayo. We will use money, we will use PR, we will use etc. Di ba? So pasensya na po kayo kung minsan, kailangan kong sagutin. Tactical yon. But going back to the strategic, ano ba ang ating trabaho ngayon? To reveal the truth. The truth about the problem in healthcare. How do people get their healthcare? So, pero habang nire-reveal natin, may balik yan So, yesterday, in-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system. So, hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. That might be the price we have to pay. And we know, we don't have enough personal resources para ipagamot lahat. Pero, we have enough resources to hire buses. So kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras Di ba? May sakit sila, ang dami-dami yung pera, abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture kasama ng mga nasa vape. Di ba? Tapos, flu shots lang, hindi nyo mabid, hindi makasama. Tapos just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. Senator Lacson, sir, sabi mo,
Hindi pwedeng gamitin ang AIX, hindi pwedeng gamitin ang tupad, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa politika. At hindi dapat nag-iipitan. O sir, nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. O. Pero, hindi kay Erwin at hindi kay Rafi. Doon ako kay Ben magsusumbong kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno. 'Di ba? Walang tinatago walang 'di ba? I'm not close to Mon Tulfo. I'm one of his punching bags, even during the time of Duterte time. Pero si Mon, wala rin kontrata sa gobyerno, sa pag-alam ko. So I respect him. Even if he's not in favor of what I'm doing, kahit tinitira niya ako. I also respect Ben, nakikita-kita ko, di ba? Pero si Erwin at si Rafi, paano ko rerespetuhin ko? Paano ko rerespetuhin? Di ba, alam ko kung sino kayo, anong ginagawa nyo, alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos aaraw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin niyo yung topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng contractor, di ba? Huwag tayo magdebate ng kung ano-anong gusto niyong topic na nililihis niyo lang sa mga nangyayari. So again, mga kasama, tama yung narinig nyo, inuumpisahan na kami. Actually, to be fair for a long time, Senator Amy and Senator Bongo, pinagtatanggalan din ng mga pondo. So, ang sabi nila, daan-daan bilyon ang para sa ayuda at hindi ito pwedeng gamitin sa pagpapabango, which is not true also. Nung nagkaroon ng oil crisis, nung simula nung Israel, open na silang may picture, may pangalan sa pagdidistribute Pero okay lang kasi at least nakukuha ng tao. Don't get me wrong As long as yung mga pasyente na asikaso, it doesn't have to pass through my office. Ang problema, pumunta sa opisina nila, sila nagsasabi, pumunta ka sa congressman, senador. Pagpunta naman nila sa congressman, senador, dito sa congressman na to kasi kakampi ng Malacanang. Dito kakampi, di ba? So, let me address myself to Senator Win because paulit-ulit siya nung siya ang chairman ng Committee on Finance. Sabi niya, walang politika sa pondo to. And I believe him. I believe him. When he was chairman of Finance, sabi niya, walang politika, pare-pareho to. At yung amounts natin bilang mga senador, walang lalamang, pare-pareho tayo. Senator Win, you're now the Senate President. May DOH Secretary ka, namumuliti ka. The ball is in your hands, di ba? Pero papayag ba tayo? Sa atin, ano ba ang isang weekend? Pero yung may sakit na hindi matuloy yung CT scan niya, hindi matuloy yung MRI niya, hindi matuloy yung dialysis niya, that can be fatal, di ba? So, sasabihin nyo, kami namumuliti ka, yun ang ginagawa nyo. So, sorry, mapupunta tayo sa politika because we have to fight the daily battles. But my point is strategy versus tactics. Daily battles versus the war. The war is really for the kind of Philippines we want. Diba? And yun ang last ko sasabihin. We have to articulate that. We have to articulate. So yung mga men and women of God na nandito ngayon na you will be speaking on those topics, pasensya na po kayo kung napunta ako sa daily battles. But that's what we're facing. And iba-iba tayo ng trabaho. May taga-fast, may taga-pray, may taga-encourage, may taga-luto, may taga-linis, di ba? So, we're all part of that giant puzzle that the Lord has put. But as long as we said, Lord, use me, Lord, send me, I think we'll be okay. So, sa lahat na nagpe-pray for us, lahat ng nagtatrabaho for us, guys, kayo yung inner core. So, don't lose faith. Some of you didn't sign up for this, but even if you didn't sign up for it, you had in your mind the kind of Philippines you want. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!